Sa gitna ng bala at pag-ibig. Sa isang gabi ng tagulan sa Makati, tumatakbo si Claire sa ilalim ng mga ilaw ng kalye, ang takot ay bumabalot sa kanyang puso. Galing siya sa isang charity gala ng kanyang ama, isang kilalang negosyante, nang biglang may sumunggab sa kanya sa parking lot. "Huwag kang kikilos," bulong ng lalaking may itim na jacket, hawak ang baril sa kanyang tagiliran. Ngunit bago pa siya maipasok sa van, isang motor ang humarurot sa gilid. Bumaba ang lalaking may tato sa leeg, may hawak na baril, at walang takot na humarap sa mga kidnapper. "Bitawan niyo siya," utos ni Jerome, ang kilalang ghost, ng Tondo, isang gangster na may sariling batas. Nagkagulo. Putukan. Sigawan. Sa gitna ng kaguluhan, hinailan ni Jerome si Claire palayo, isinakay sa motor, at humarurot sa dilim. Sa loob ng isang lumang apartment sa Tondo, nagising si Claire sa tunog ng mga motor sa labas. Ang ilaw ng neon mula sa karatig na karinderya ay sumasayaw sa mga basag na bintana. Nasa isang mundo siya na kailanman ay hindi niya pinangarap pasukin. Si Jerome, nakaupo sa sulok, hawak ang baril habang nagbabantay. Ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit may lungkot na hindi maipaliwanag. "Safe ka na rito," sabi niya, hindi tumitingin. "Salamat," mahina ang tinig ni Claire. "Pero, sino ka ba talaga?" Hindi agad sumagot si Jerome. Sa halip, tumayo siya at lumapit sa bintana, tinitingnan ang mga anino sa kalye. "Hindi mo kailangang malaman," sagot niya. "Mas ligtas ka kung hindi mo alam." Pero hindi na siya makatiis. "May baril ka. May tato ka ng dragon sa leeg. May mga taong gustong patayin ako. At ikaw, parang sanay ka sa ganitong gulo." Tumawa si Jerome, mapait. "Anak ka ng mayaman. Hindi mo alam ang mundo namin. Sa amin, ang gulo ay araw-araw. Ang baril, parang payong, laging dala." Tahimik si Claire. Pero sa loob niya, may gumugulo. Bakit siya iniligtas ng isang gangster? At bakit, sa kabila ng takot, may kakaibang tibok ang puso niya tuwing tinitingnan si Jerome? Sa isang underground bar sa Binondo, si Jerome ay kilala bilang Ghost, isang hitman na hindi kailanman pumapalya. Pero may sariling prinsipyo. Walang inosente, walang babae, walang bata. Isang gabi, nakatanggap siya ng utos mula kay Kuya Renz, leader ng sindikato. Ang target, anak ng negosyanteng si Don Luis. Kailangan lang takutin. Pero kung lalaban, tapusin. Pero nang makita niya si Claire sa gala, nakasuot ng puting gown, parang diwata sa gitna ng mga buwaya, hindi niya kinaya. Sa halip na sundin ang utos, sinira niya ang plano. Siya mismo ang sumagip. "Bakit mo ako iniligtas?" tanong ni Claire, diretso na. "Dahil hindi ka dapat masaktan," sagot ni Jerome. "At dahil, may mga bagay na hindi ko na kayang gawin. Pero alam mong delikado ito. Pati ikaw, tinutugis na." Tumanggaw si Jerome. "Alam ko. Pero minsan, kahit gangster, may puso rin." Tumahimik ang silid. Sa pagitan ng takot at tensyon, may unti-unting paglapit. Hindi pa pag-ibig, pero may init. May pag-aalinlangan. May simula. Sa labas ng apartment, may isang lalaking nakasuot ng helmet, may hawak na cellphone. "Nahanap ko na si Ghost," bulong niya sa tawag. Kasama niya ang babae. Sa loob, si Jerome ay tumingin kay Claire. "Bukas, aalis tayo. Malayo. Pero kailangan mong pumili. Sasama ka ba sa akin, o babalik ka sa mundo mo?" Hindi sumagot si Claire. Pero sa kanyang mga mata, may apoy na hindi pa niya alam kung saan dadalhin. Sa isang lumang motel sa labas ng Maynila, nagkukubli sina Jerome at Claire. Isang gabi na ang lumipas mula nang iligtas siya ni Jerome, at ngayon, pareho silang pagod, gutom, at hindi sigurado kung sino ang susunod na kakalabanin. Habang natutulog si Claire sa kama, nakaupo si Jerome sa sahig, nakasandal sa pader, hawak ang baril. Hindi siya mapakali. Sa bawat tunog ng motorsiklo sa labas, napapalingon siya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng desisyong ginawa niya. Mula pagkabata, sanay na si Jerome sa gulo.
Anak siya ng isang dating hitman na pinaslang sa harap niya. Lumaki siyang may galit sa sistema, sa mga mayayaman, sa pulis, sa gobyerno. Kaya't nang inalok siya ni Kuya Renz ng pwesto sa sindikato, hindi na siya nagdalawang isip. Pero ngayon, isang anak mayaman ang dahilan kung bakit siya tinutugis ng sarili niyang pamilya. Si Claire. Ang babaeng dapat ay target lang. Pero ngayon, siya ang dahilan kung bakit muling tumibok ang puso ni Jerome. Anong ginagawa mo sa akin? Bulong niya sa sarili, habang pinagmamasdan si Claire na mahimbing na natutulog. Nagising si Claire sa tunog ng ulan sa bubong. Napansin niyang nakatulog siya nang hindi niya namamalayan. Paglingon niya, nandoon si Jerome, nakapikit pero gising. Hindi ka natutulog? Tanong niya. Sanay akong gising sa gabi, sagot ni Jerome. Lalo na kapag may bantang pwedeng dumating. Hindi mo kailangang bantayan ako, sabi ni Claire. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Ngumiti si Jerome, bahagya. Hindi mo alam kung gaano karaming tao ang gustong makita kang patay. Tahimik si Claire. Pero sa loob niya, may apoy na unti-unting lumalakas. Hindi na siya ang dating Claire na sunod sa urine sa ama. Hindi na siya prinsesang walang laban. Kung ganon, sabi niya, turuan mo ako. Napatingin si Jerome. Ano? Turuan mo akong lumaban. Kung ito na ang mundo ko ngayon, gusto kong harapin ito nang hindi umaasa sa iba. Tinitigan siya ni Jerome. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Claire. Hindi lang siya maganda. May tapang siya. At sa tapang na iyon, may panganib na mahulog siya ng tuluyan. Kinabukasan, sa isang abandonadong warehouse, tinuruan ni Jerome si Claire kung paano humawak ng baril. Paano tumakbo. Paano magtago. Paano magtiwala sa instinct. Hindi ito laro, sabi ni Jerome habang tinuturo ang tamang posisyon ng kamay. Kapag pumutok ka, siguraduhin mong handa kang managot. Handa na ako, sagot ni Claire, kahit nanginginig ang kamay. Sa unang putok ng baril, napapikit siya. Pero sa ikalawa, mas matatag na. Sa ikatlo, may ngiti na sa kanyang labi. Hindi mo na ako kilala, no? Biro niya. Hindi nga, sagot ni Jerome. Pero gusto kong makilala ka. Habang nag-eensayo sila, hindi nila alam na may mga matang nakamasid. Si Rico, kanang kamay ni Kuya Renz, ay nasa kabilang gusali, may hawak na sniper scope. Confirmed. Magkasama nga sila, bulong niya sa radyo. Hintayin ang utos. Sa gabi, habang naglalakad sina Jerome at Claire pauwi sa motel, biglang may sumabog sa harap nila, isang granada mula sa isang motor na dumaan. Takbo, sigaw ni Jerome, hinayla si Claire papasok sa eskinita. Habang tumatakbo sila, naramdaman ni Claire ang kamay ni Jerome sa kanya, mahigpit, mainit, totoo. Sa gitna ng putukan, sa gitna ng takot, isang tanong ang bumalot sa kanyang isipan. Hanggang saan mo ako kayang ipaglaban, Jerome? Sa isang tagong coffee shop sa San Juan, nagkita sina Claire at ang kanyang matalik na kaibigan, si Bea. Nakahudi si Claire, nakayuko, habang si Bea ay balisa. Claire, anong nangyayari? Bigla kang nawala. May mga pulis sa bahay nyo. Sabi ng daddy mo, kinidnap ka raw. Hindi ako kinidnap, sagot ni Claire, mahina pero matatag. Tumakas ako. Tumakas. Sa isang gangster. Tumahimik si Claire. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman niya. Oo, si Jerome ay isang gangster. Pero sa bawat hakbang nila sa dilim, sa bawat putok ng baril, siya ang naging liwanag. Pagbalik nila sa motel, may dala si Claire, isang USB na nakuha niya mula sa opisina ng kanyang ama. Galing ito sa isang lumang laptop na hindi naka-encrypt. Sa loob, may mga dokumento. Bank transfers, listahan ng mga pangalan, at isang folder na may label na, Ghost Ops. Binuksan ni Jerome ang folder. Napatingin siya kay Claire, nanlalamig ang kamay. Alam mo ba kung ano to? Tanong niya. Hindi. Pero mukhang, may kinalaman sa iyo. Sa loob ng folder, may mga larawan, mga target, mga operasyon, at isang video.
Sa video, si Don Luis, ama ni Claire, ay kausap si Kuya Renz. Siguraduhin mong walang sablay. Ang anak ko, kailangang matakot. Para pumayag sa kasal kay Congressman's son. Kapag pumalag, tanggalin. Nanginig si Claire. Ginamit niya ako. Para sa negosyo. Para sa politika. Tumayo si Jerome, galit ang bawat hakbang. Alam ko na kung bakit ka naging target. Hindi dahil sa pera. Dahil sa kapangyarihan. Sa gabing iyon, hindi sila nag-usap. Si Claire, nakaupo sa kama, hawak ang USB. Si Jerome, sa labas ng motel, nakatingin sa buwan. Sa loob ng kanyang dibdib, may digmaan. Mahal na niya si Claire. Pero ang ama nito ang dahilan kung bakit siya naging isang kriminal. Ang sindikatong pinasukan niya ay pinondohan ng pamilya ni Claire. Ang mga baril, ang droga, ang dugo, lahat ay may tatak ng yaman. Kinabukasan, habang nag-aayos si Jerome ng gamit, lumapit si Claire. Anong balak mo? Babalikan ko si Kuya Renz. Kukunin ko ang video. Ilalabas ko ang katotohanan. Sasama ako. Hindi pwede. Jerome, hindi mo na ako mapipigilan. Hindi na ako prinsesang walang laban. Sa isang abandonadong gusali sa Pasig, pumasok si Jerome, mag-isa. Si Claire, nakasunod sa malayo, may dalang baril na binigay ni Jerome. Sa loob, nagkita sila ni Kuya Renz. Ghost, sabi ni Renz, nakangiti. Bakit ka bumalik? Para tapusin ang lahat. Nagkagulo. Putukan. Sigawan. Sa gitna ng laban, pumasok si Claire, tinutukan si Renz. Bitawan mo ang baril, utos niya. Ngumiti si Renz. Anak ka nga ng ama mo. Pero hindi ka niya mahal. Ginamit ka lang. Bago pa makaputok si Renz, pinutok ni Jerome ang baril. Tumama sa balikat. Bumagsak si Renz. Sa labas ng gusali, habang tumatakbo sila palayo, hawak ni Claire ang USB. Sa loob, may ebidensya ng lahat, ang koneksyon ng kanyang ama sa sindikato, ang mga krimen, ang mga kasinungalingan. Anong gagawin natin dito? Tanong ni Claire. Ilalabas natin. Pero pag ginawa natin to, wala nang balikan. Tinitigan ni Claire si Jerome. Kung wala nang balikan, sana ikaw na lang ang kasama ko sa dulo. Nagkatitigan sila. Sa unang pagkakataon, walang takot. Walang lihim. Isang halik sa gitna ng ulan ang nagselyo ng kanilang desisyon. Sa isang maliit na internet cafe sa Cubao, nakaupo si Claire, hawak ang USB. Sa tabi niya si Jerome, tahimik, nakamasid sa paligid. Sa harap nila, isang lumang desktop computer, handang maglabas ng katotohanan. Sigurado ka na ba? Tanong ni Jerome. Tumango si Claire. Kapag nailabas to, babagsak ang pangalan ng pamilya ko. Pero kung hindi ko gagawin, mas maraming buhay ang masisira. Kapag ginawa mo to, hindi ka na babalik sa dati mong mundo. Hindi ko na rin naman gusto ang mundong yun. Ipinadala ni Claire ang mga dokumento sa isang independent journalist na kilala sa paglalantad ng mga sindikato. Kasabay nito, nag-upload sila ng video sa social media, ang usapan nina Don Luis at Kuya Renz, ang mga bank records, ang mga larawan ng mga biktima. Sa loob ng ilang oras, nag-viral ang video. Nagimbal ang buong bansa. Ang pangalan ni Don Luis ay lumabas sa mga balita, kasabay ng mga investigasyon. Ang mga opisyal na dating untouchable, ngayon ay tinutugis. Pero hindi pa tapos ang laban. Sa isang warehouse sa Valenzuela, nagtipon ang natitirang miyembro ng sindikato. Pinamumunuan ni Rico, galit na galit. Si Ghost ang dahilan kung bakit tayo bumagsak. Kailangan siyang mawala. Nalaman ni Jerome ang plano. Hindi siya tumakbo. Sa halip, hinarap niya ang panganib. Hindi ako takot sa inyo, sabi niya, hawak ang baril. Pero kung gusto niyong tapusin to, gawin niyo na. Nagkagulo. Putukan. Sa gitna ng laban, dumating si Claire, may dalang pulis. Sa tulong ng mga ebidensya, naaresto ang mga natitirang miyembro. Si Rico, sugatan, ay dinala sa ospital. Sa harap ng media, si Claire ay tinanong. Anong plano mo ngayon?
Hindi ko alam, sagot niya. Pero alam kong hindi na ako babalik sa dati kong buhay. Hindi na ako anak ng yaman. Isa na akong babae na lumaban. Si Jerome, sa tabi niya, tahimik. Alam niyang hindi siya pwedeng manatili. Marami pa siyang kasalanan. Marami pa siyang dapat harapin. Claire, bulong niya. Kailangan kong umalis. Alam ko, sagot ni Claire, may luha sa mata. Pero kahit saan ka man pumunta, dala mo ang puso ko. Naghalikan sila sa huling pagkakataon. Hindi bilang gangster at anak mayaman. Kundi bilang 2 taong nagmahal sa gitna ng gulo. 1 taon ang lumipas. Sa isang maliit na bayan sa Visayas, may isang karenderya na kilala sa lugaw at tapsilog. Ang may-ari, si Jerome, tahimik, masayahin, malayo sa gulo. Isang araw, may dumating na bisita, isang babae, nakasalamin, may dalang libro. May lugaw ba kayo? Tanong ni Claire, nakangiti. Ngumiti si Jerome. Para sa'yo, habang buhay.